Babala, mahal kong kaibigan. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa mga nakatatanda. Kung ikaw ay higit sa 65 taong gulang at nasisiyahan sa iyong panggabing tsaa na may kasamang isang kurot lamang ng pamilyar na pampalasa sa kusina, maaaring hindi ito nakakatulong sa iyo. Sa katunayan, maaaring tahimik nitong ginugulo ang iyong presyon ng dugo, ang iyong mga kasukasuan, at maging ang iyong pagtulog nang hindi mo namamalayan. Bilang isang doktor na nakasama ang daan-daang senior sa buong Pilipinas at sa Amerika, nakita ko ang isang maliit na ugaling ito, isang bagay na pinaniniwalaan ng mga tao na malusog, na dahan-dahang lumilikha ng malubhang problema. Alam mo, maraming nakatatanda ang nag-iisip na ito ay natural, tradisyonal, at hindi makakasama sa akin. Ngunit iba na ang sinasabi ngayon ng siyensya. Ngayon, ibubunyag ko ang katotohanan tungkol sa isang maliit na pampalasa sa iyong kusina, isang pampalasa na ikinagulat maging ng mga modernong doktor sa kung gaano kalakas ang epekto nito sa iyong panunaw, sa iyong mga ugat, at maging sa kalusugan ng iyong utak. At huwag kang mag-alala, hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Dahil sa sandaling mauunawaan mo kung paano tunay na gumagana ang pampalasang ito, magagamit mo ito sa tamang paraan upang suportahan ang iyong kalusugan, hindi ito guluhin. Pagkatapos ng edad na 60, ang ating katawan ay nagsisimulang magbago sa mga tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Maaaring napansin mo na ang panunaw ay tila mas mabagal kahit na pagkatapos ng isang magaan na pagkain. Ang parehong sinigang o adobo na dati ay magaan sa pakiramdam ay nagdudulot na ngayon ng kabigatan o kabag. Ang mga kasukasuan ay naninigas sa umaga, ang tulog ay nagiging mas mababaw, at ang isip ay gumigising na pagod. Hindi ito mga senyales ng kahinaan, kaibigan. Ito ang paraan ng pakikipag-usap ng katawan sa atin. Tinatawag ito ng mga doktor ngayon na low-grade inflammation. Isang tahimik na pamamaga sa loob ng katawan na dulot ng mga tumatandang selula. Ang ganitong uri ng pamamaga ay hindi agad lumilikha ng matinding sakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, naaapektuhan nito ang lahat mula sa presyon ng iyong dugo hanggang sa antas ng iyong asukal, hanggang sa paraan ng pagproseso ng iyong utak sa mga emosyon at memorya. At isa sa mga pinakakagulat-gulat na natuklasan mula sa medikal na pananaliksik ngayon ay ito. Ang maliliit na halamang gamot at pampalasa, yung mga nasa kusina mo, ay maaaring dahan-dahang impluwensyahan ang lahat ng mga sistemang ito. Sa mga tahanang Pilipino, ang mga pampalasa ay madalas na idinadagdag para sa lasa o tradisyon. Ngunit sa Ayurveda, ang sinaunang sistema ng panggagamot sa India, ang mga ito ay itinuturing na mga banayad na manggagamot. Hindi kasing lakas ng mga antibiotic, hindi kasing tapang ng mga tableta, kundi mga tahimik na pang-araw-araw na kasama na dahan-dahang binabalanse ang katawan. Modernong siyensya ngayon ay humahabol na sa kung ano ang alam na ng ating mga ninuno. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ilang mga pampalasa ay naglalaman ng mga compound na nagpapakalma sa pamamaga, nagpapabuti sa daloy ng dugo, at nagre-regulate ng mga hormone. Halimbawa, ang ilang pampalasa ay nagpapalakas ng serotonin, ang kemikal sa iyong utak na sumusuporta sa mahimbing na tulog at magandang kalooban. Ang iba naman ay tumutulong na mapababa ang glucose sa dugo sa pamamagitan ng pagpapabagal kung gaano kabilis
tinutunaw ng iyong katawan ang arena at marami ang gumagana tulad ng banayad na anti-inflammatories na binabawasan ang tahimik na pamamaga sa mga kasukasuan, mga ugat at maging sa utak. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang halimbawa mula sa Maynila sa isa sa ating pinakarespetadong institusyong medikal. Sa isang kamakailang pag-aaral na tumagal ng 8 linggo, binigyan ng mga mananaliksik ang mga matatandang pasyente ng isang simpleng halo ng mga pampalasa mula sa Ayurveda. Kasama dito ang paminta, tuyong luya at silinghaba. Lahat ay karaniwan sa ating mga kusina. Ininom ito ng mga kalahok sa maliliit na halaga kasama ng maligamgam na tubig bago kumain. Pagkatapos lamang ng 2 buwan, kahanga-hanga ang mga resulta. Mas mahusay na panunaw, mas kaunting mga reklamo sa kasukasuan, at mas mahimbing na pagtulog. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, mahal na nakatatanda? Nangangahulugan ito na ang paggaling ay hindi palaging dumarating sa anyo ng malalaking pagbabago o mamahaling paggamot. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na hakbang tulad ng pag-unawa sa tunay na kapangyarihan ng mga rekado sa iyong lalagyan ng pampalasa. Ang luyang dilaw na idinagdag mo lang para sa kulay. Maaaring sila ay mga tahimik na regalo para sa iyong kalusugan. At hindi pa huli ang lahat para magsimulang makinig sa iyong katawan ng may pag-iingat, may karunungan at may pagmamahal dahil nais pa rin ng katawan na gumaling. Hinihiling lamang nito na suportahan natin ito ng dahan-dahan, matiyaga, isang kurot sa isang pagkakataon. Ngayon, dahan-dahan nating tuklasin ang maliit na pampalasa na tahimik na gumulat kahit sa mga pinakabihasang doktor at mananaliksik. Ito ay isang bagay na maaaring mayroon ka na sa iyong kusina, tahimik na nakaupo sa isang garapon, malapit sa iyong paminta o asin. Hindi ito mukhang makapangyarihan. Hindi masyadong matapang ang amoy nito, ngunit nagtataglay ito ng tahimik na lakas sa loob nito. Ang pampalasang iyon ay ajwain, kilala rin bilang carom seeds sa Ingles. Maliliit ang sukat, madalas na iwiwisik sa tinapay o ihalo sa mga biskwit. Ang ajwain ay nasa mga kusina sa ibang bansa sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit iilan lamang sa atin ang tunay na nakauunawa kung ano ang magagawa ng pampalasang ito para sa katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 6 na. Ang mga modernong doktor ay nagsimulang tingnan muli ang ajwain dahil sa mga pasyente na nagpakita ng nakakagulat na pagbuti sa panunaw at pagtulog. Ang ajwain ay naglalaman ng isang natural na compound na tinatawag na thymol na may malakas na maepekto laban sa pamamaga at pananakit ng tiyan. Nangangahulugan ito na pinapakalma nito ang tiyan, binabawasan ang pamumulaklak at tumutulong sa pagkain na gumalaw ng mas maayos sa iyong sistema. Para sa mga nakatatanda na madalas makaramdam ng kabag, paninikip ng tiyan o nahihirapan sa regular na pagdumi, ang ajwain ay maaaring magdulot ng tunay na ginhawa. Ngunit ang mga epekto nito ay hindi lamang sa panunaw. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang regular na paggamit ng ajwain ay maaari ring makatulong na mabawasan ang masamang kolesterol, LDL, sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano pinoproseso ng atay ang mga taba at pagsuporta sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. At may isa pang benepisyo na nakakuha ng atensyon ng mga doktor, mas mahusay na pagtulog. Maraming mga nakatatanda ang gumigising na pagod kahit na pagkatapos ng 7 oras na pahinga. Ito ay madalas
dahil hindi komportable ang kanilang katawan sa gabi. Sinusuportahan ng ajwain ang koneksyon ng bituka at utak na tumutulong na mabawasan ang panloob na stress, pinapakalma ang mga nerbiyos at sumusuporta sa mas malalim na pahinga. Kapag magaan ang pakiramdam ng iyong tiyan at mas maayos ang daloy ng iyong dugo, sumusunod ang isip at ang pagtulog ay nagiging mas madali, mas malambot, mas nakapagpapagaling. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang tunay na kwento. Ang kwento ni Aling Teresita, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu. Sa loob ng mahigit 10 taon, nabuhay siya sa tinatawag niyang matigas na tiyan. Lagi siyang busog, kahit kaunti lang ang kinain, madalas dumighay, at gumigising ng hindi bababa sa 2 beses sa gabi dahil sa discomfort. Sa kabila ng pagsubok ng iba't ibang mga remedyo sa bahay, mga antasid at mga gamot sa panunaw, walang nagdulot ng pangmatagalang ginhawa. Isang araw, dinala siya ng kanyang apo sa isang kalapit na klinika. Ang doktor ay matiyagang nakinig at pagkatapos ay ngumiti na nagtanong ng isang bagay lamang. "Nanay, mayroon po ba kayong ajwain sa inyong kusina?" Siyempre, mayroon siya. Tulad ng maraming sambahayan, naroon lang ito, ngunit nakalimutan na. Inutusan siya ng doktor na kumuha ng kalahating kutsarita ng ajwain, bahagyang isinangag at dahan-dahang nguyain pagkatapos ng hapunan. Kung kinakailangan, maaari siyang uminom ng ilang kutsarang maligamgam na tubig kasama nito. Walang asukal, walang tsaa, ajwain at pasensya lang. Sa loob ng 1 linggo, nabawasan ang kanyang pamumulaklak. Pagsapit ng 2 linggo, natutulog na siya ng 6 na oras ng diretso, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Mas naging maliwanag ang kanyang mukha. Mas kalmado ang kanyang mga iniisip at higit sa lahat, muli siyang nakaramdam ng pag-asa. Sinabi niya sa kanyang kapitbahay, "Hindi ako makapaniwala na ang isang bagay na napakaliit ay maaaring magbalik ng ganitong kapayapaan sa aking katawan." Mahal na nakatatanda, ang kapangyarihan ng ajwain ay wala sa laki nito. Nasa kakayahan nitong tahimik na suportahan ang mga bahagi ng iyong katawan na tahimik na nahihirapan. Hindi mo kailangang maghanap sa malayo o bumili ng mamahaling mga suplemento. Minsan, ang paggaling ay nagsisimula sa kung ano ang nasa iyong lalagyan ng pampalasa, matiyagang naghihintay na maalala. Kaya ngayon, maglaan ng sandali upang tingnan muli ang iyong estante sa kusina dahil sa loob ng maliit na kutsarang iyon ng ajwain, maaaring mayroong isang banayad na solusyon, isa na matagal nang hinihiling ng iyong katawan. May 5 benepisyong suportado ng siyensya ang ajwain para sa mga taong higit sa 60. Una, ginhawa mula sa sakit ng kasukasuan at paninigas sa umaga. Habang tayo ay tumatanda, hindi lang buhok ang pumuputi. Ang mga kasukasuan ay nagsisimulang bumulong ng kanilang sariling mga kwento. Baka naramdaman mo na rin ito, iyong paninikip sa tuhod. Kapag sinusubukan mong tumayo pagkatapos umidlip, o ang mabagal na pag-inat ng iyong mga daliri tuwing umaga na parang kailangan pa nilang humingi ng pahintulot para gumalaw. Ito ay tinatawag na pamamaga na may kaugnayan sa edad at napakakaraniwan nito pagkatapos ng siksinda. Ngayon, narito ang isang bagay na maganda. Ang maliliit na buto ng ajwain na nakikita mo sa iyong kusina mula pagkabata ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na thymol na gumaganap bilang isang banayad na anti-inflammatory. Dahan-dahan nitong pinapakalma ang panloob na pamamaga na
nabubuo sa paligid ng mga kasukasuan at malalambot na tisyu. Maraming mga nakatatanda ang nagsasabi na ang kanilang mga tuhod ay parang mainit mula sa loob o ang kanilang mga balikat ay parang mabigat ng walang dahilan. Ang ajwain ay maaaring makatulong na mabawasan ang tahimik na iritasyon na iyon, lalo na kapag ginagamit araw-araw sa maliliit na halaga. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang tunay na halimbawa. Si Mang Lito, 52 taong gulang mula sa Davao, ay nahihirapan sa paninigas ng tuhod tuwing umaga sa loob ng halos 5 taon. Sinubukan niya ang mga langis, masahe, at maging ang mga calcium supplement. Ngunit nang payuhan siya ng isang lokal na doktor, nanguyain ang sangkapat na kutsarita ng ajwain na may maligamgam na tubig. Pagkatapos gumising, nagpasya siyang subukan ito na hindi gaanong umaasa. Sa kanyang pagkagulat, sa loob ng 2 linggo, nabawasan ang pamamaga sa paligid ng kanyang mga tuhod. Nakalakad na siya papunta sa kalapit na simbahan nang hindi humahawak sa pader. Gumagamit pa rin siya ng kanyang tungkod, ngunit ngayon, sabi niya, ito ay mas para sa kumpanya kaysa sa balanse. Ang ajwain ay hindi isang lunas sa lahat, ngunit para sa mga nakatatanda na nakikitungo sa banayad na discomfort sa kasukasuan, maaari itong mag-alok ng isang banayad na pang-araw-araw na suporta ng walang masamang epekto. Pangalawa, pinabuting panunaw at ginhawa mula sa kabag at pamumulaklak. Pagkatapos ng iksintu, ang panunaw ay nagiging mas maselan. Kahit na isang magaan na pagkain ay maaaring pakiramdam na parang isang buong handaan. Maaari kang dumighay ng mas madalas, makaramdam ng paninikip sa tiyan, o mas mahirapan sa regular na pagdumi. Ito ay dahil bumabagal ang mga kalamnan ng ating bituka sa pagtanda. At kapag ang pagkain ay hindi madaling gumalaw, ito ay nagpe-ferment na nagdudulot ng presyo ng gas at ng hindi komportableng pamumulaklak na iyon. Matagal nang ginagamit ang ajwain bilang pantulong sa panunaw, lalo na sa mga tradisyonal na halo pagkatapos kumain. Sinusuportahan na ito ngayon ng siyensya. Ang thymol sa ajwain ay tumutulong na pasiglahin ang produksyon ng mga digestive juice at binabawasan ang pagbuo ng gas sa bituka. Isang napaka-epektibong paraan upang gamitin ito ay sa pamamagitan ng tubig na may ajwain. Pakuluan lamang ang kalahating kutsarita ng buto ng ajwain sa isang basong tubig sa loob ng 5 minuto. Salain ito at dahan-dahang hit-hitin, mas mabuti, pimsama hanggang 20 minuto bago mananghalian o maghapunan. Ikwento ko sa inyo si Nanay Celia, si bebela ng taong gulang mula sa Iloilo. Huminto siya sa pagpunta sa mga panggabing prayer meeting dahil sa nakakahiyang mga tunog ng tiyan at madalas na discomfort. Iminungkahi ng kanyang anak na subukan niya ang tubig na may ajwain araw-araw bago ang kanyang pangunahing pagkain. Pagkatapos ng 1 linggo, nabawasan ang kanyang pamumulaklak. Sa 3 linggo, bumalik na siya sa kanyang grupo sa kapilya, masayang umaawit ng hindi nag-aalala tungkol sa kabag o presyon. Ang tubig na may ajwain ay simple, ligtas, at banayad, at maaaring maging iyong bagong matalik na kaibigan sa oras ng pagkain. Subukan ito sa loob ng 1 linggo at obserbahan ang iyong katawan. Maaari kang masayang magulat. Pangatlo, natural na suporta para sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang tahimik na nabubuhay na may banayad na hypertension. Iniisip na ito'y dahil lang sa edad. Normal lang ang kaunting alta presyon pagkatapos ng siksit, sabi nila. Ngunit ang totoo,
Kahit na ang maliliit na pagtaas ng presyo ng dugo ay maaaring makaapekto sa iyong puso, utak, at bato sa paglipas ng panahon. Dito maaaring makatulong ang ajwain. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang ajwain ay tumutulong na i-relax ang mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa sirkulasyon at dahan-dahang binabawasan ang presyon sa loob ng mga ugat. Ang epekto nitong nagpapakalma sa nervous system ay sumusuporta rin sa isang mas balanseng tugon sa stress. Mahalaga ito para sa mga nakatatanda na madalas na tahimik na nagdadala ng emosyonal na tensyon nang hindi ibinabahagi. Si Tatay Ramon, 70 taong gulang mula sa Baguio, ay isang halimbawa. Palagi siyang may borderline na presyo ng dugo. Hindi sapat na mataas para sa gamot, ngunit sapat na para magdulot ng sakit ng ulo, pagkapagod, at pagkahilo sa ilang araw. Iminungkahi ng kanyang doktor ng pamilya na gamitin ang ajwain bilang isang suportang gawain. Sinimulan ni Tatay Ramon na nguyain ang ajwain at kumino, kalahating kutsarita bawat isa, na isinangag pagkatapos ng kanyang tanghalian at hapunan. Naglakad din siya ng bahagya sa loob ng 10 minuto pagkatapos kumain. Pagkatapos ng isang buwan, nagpakita ng pagbuti ang kanyang mga reading ng BP sa bahay. Hindi dramatiko, ngunit matatag sa loob ng ligtas na saklaw. Higit sa lahat, mas malinaw ang pakiramdam niya sa kanyang ulo, hindi gaanong pagod sa hapon, at mas matatag sa kanyang mga paa. Para sa mga nakatatanda na namamahala sa maagang hypertension o nagnanais na iwasan ang mas malalakas na gamot, ang ajwain ay maaaring isa sa mga banayad na natural na suporta mula mismo sa iyong sariling lalagyan ng pampalasa. Pang-apat, mas mahimbing na tulog. Lalo na para sa mga kababaihang postmenopausal, iba na ang kwento ng pagtulog pagkatapos ng 60. Maraming nakatatanda ang nagsasabi na madali silang makatulog, ngunit nagigising sila ng 2:00 ng umaga o 3:00 ng umaga na may nagkakarerang mga isipan, bahagyang hindi mapakali ang puso o busog ang pakiramdam ng tiyan. Ito ay lalong karaniwan sa mga kababaihang postmenopausal na ang mga pagbabago sa hormonal ay nakakaapekto sa parehong nervous system at sa koneksyon ng bituka-utak. Ang ajwain ay maaaring mag-alok ng isang nakagiginhawang tulong dito sa pamamagitan ng pagsuporta sa panunaw at pagpapakalma sa presyon ng gas. Binabawasan nito ang isa sa mga nakatagong dahilan ng mga paggising sa gabi. Ngunit higit pa riyan, tila naiimpluwensyahan ng ajwain ang vagus nerve na nagkokonekta sa bituka sa utak, na tumutulong na i-regulate ang mood, pahinga, at panunaw sa iisang loop. Isang relax na bituka ay nangangahulugang isang relax na isip at mas malalim na tulog. Si Lola Imelda, 67 taong gulang mula sa Pampanga, ay isang magandang halimbawa. Sa loob ng 3 taon pagkatapos ng menopause, nahirapan siya sa putol-putol na tulog at pagkabalisa sa umaga. Iminungkahi ng kanyang doktor ang pagmumuni-muni at mas magaan na hapunan na bahagyang nakatulong. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng isang kaibigan ang tungkol sa paglanghap ng singaw mula sa pinakuluang ajwain bago matulog. Nagdagdag din siya ng sangkapat na kutsarita ng sinangag na ajwain pagkatapos ng hapunan. Sa loob ng 10 araw, natutulog na siya ng 6 hanggang 7 oras ng walang patid. Sabi niya, hindi lang ito tungkol sa tulog, ito ay dahil hindi na nagkakarera ang isip ko sa gabi. At iyon, para sa maraming nakatatanda, ang tunay na regalo, hindi lamang ang pagtulog, kundi ang mapayapang pagtulog. Walang mahika ang ajwain
Ngunit kapag ginamit ng may intensyon, maaari itong makatulong na dalhin ang katawan at isip sa banayad na pamamahinga. Panlima, banayad na suporta sa asukal sa dugo, lalo na sa maagang type 2 diabetes. Tumataas ang diabetes sa buong Pilipinas at maraming nakatatanda ang tahimik na namamahala sa maagang type 2 diabetes nang walang tamang suporta. Maaaring ayaw nilang magsimula ng insulin, ngunit takot din sa pangmatagalang pinsala sa mga nerbiyos, mata, o bato. Dito, nag-aalok ang ajwain ng banayad na natural na tulong. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang ajwain ay tumutulong na pabagalin ang pagtunaw ng arina upang maging asukal. Kaya pinapanatili ang mas matatag na pagtaas ng glucose sa dugo pagkatapos kumain. Kasama ng isang maingat na gawain sa pagkain, maaari itong suportahan ang mas mahusay na enerhiya, mas kaunting cravings, at mas magaan na panunaw. Si Mang Oscar, 63 taong gulang mula sa Batangas, ay isa sa mga ganitong kaso. Siya ay may banayad na diabetes na may fasting sugar na nasa 130 mmHg at post-lunch na nasa 190. Ngunit inaantok siya pagkatapos kumain at nahihirapang mag-concentrate sa gabi. Iminungkahi ng kanyang anak na nutrisyonista na subukan niya ang tsaa ng ajwain. Pakuluan ang kalahating kutsarita ng ajwain at isang stick ng cinnamon sa tubig. Salain ito at inumin pagkatapos ng tanghalian. Ginawa niya ito sa loob ng 1 buwan. Ang kanyang post-lunch sugar ay bumaba sa 160 at hindi na niya naramdaman ang pagkahapo sa hapon. Naging mas madali ang kanyang mga paglalakad sa gabi. Bumalik pa nga siya sa kanyang grupo ng chess. Ang ajwain ay hindi kapalit ng gamot, ngunit para sa mga nakatatanda na namamahala sa maagang diabetes o borderline na asukal, maaaring ito ay isang ligtas na pansuportang kasanayan. Siyempre, laging kumonsulta sa iyong doktor bago magdagdag ng anuman sa iyong pangangalaga sa diabetes. Paano gamitin ang ajwain sa bahay? Simple, ligtas, at tunay na epektibo. Ngayong alam mo na ang tahimik na lakas na nakatago sa maliliit na buto ng ajwain, maaaring nagtataka ka, paano ko ba ito eksaktong iinumin? Kailan ang pinakamagandang oras? Anong dami ang ligtas? Ito ay mahahalagang tanong, lalo na pagkatapos ng iksin, kapag ang bawat ugali ay mas malalim na nakakaapekto sa katawan. Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa ilang mga pinagkakatiwalaang paraan na suportado ng doktor upang gamitin ang ajwain sa bahay. Mga paraan na hindi lamang simple ngunit ligtas at tunay na sumusuporta para sa ating mga Pilipinong katawan pagkatapos ng isang tiyak na edad. Una, ang pangunahing paraan, tinangag at dahan-dahang nginuya. Ang pinakasimple at pinakatradisyonal na pamamaraan ay siya ring ginagamit pa rin ng maraming lola. Kumuha ng mga sangkapat hanggang kalahating kutsarita ng ajwain. Isangag ito ng bahagya sa isang kawali hanggang sa lumabas ang aroma. Hayaan itong lumamig ng 1 minuto at pagkatapos ay dahan-dahang nguyain pagkatapos ng iyong pagkain. Maaari mo itong lunukin ng tuyo o may ilang higop ng maligamgam na tubig. Nakakatulong ito na ilabas ang essential oil na tinatawag na thymol na nagpapakalma sa iyong tiyan at nagpapabuti sa panunaw, lalo na pagkatapos ng isang mabigat na tanghalian o hapunan. Ang maliit na ugaling ito ay maaaring maiwasan ang pamumulaklak, pagdighay, at ang pakiramdam na parang may bato sa tiyan. Si Ka Andoy mula sa Bulacan, 59 taong gulang, ay nagsasabi na naglalagay siya ng isang maliit na garapon ng sinangag na ajwain malapit sa mesa kainan. Gabi-gabi pagkatapos ng hapunan, kumukuha siya ng kanyang kurot. Wala ng kabag, wala ng discomfort sa hating gabi.
Isa ito sa mga pinakamadaling ugali na maaari mong simulan ngayong gabi. Walang gamot, walang magarbong kagamitan. Pangalawa, tubig na may ajwain. Isang banayad na gawain sa umaga para sa tiyan. Kung mas gusto mo ang isang bagay na mainit at madaling higupin, ang tubig na may ajwain ay isang magandang paraan upang simulan ang iyong araw. Pakuluan ang kalahating kutsarita ng ajwain sa mga 200 ml na tubig. Humigit kumulang isang maliit na baso. Hayaan itong kumulo ng 3 hanggang 5 minuto. Salain ito at dahan-dahang inumin habang mainit pa. Gawin ito ng maaga sa umaga. Mas mabuti bago mag-almusal nang walang laman ang tiyan, ngunit hindi masyadong maaga kung ikaw ay sensitibo. Ang pamamaraang ito ay tumutulong na pasiglahin ang panunaw, alisin ang mga lason, at ihanda ang iyong tiyan para sa pagkain sa araw. Sabi ni Aling Nena mula sa Laguna, 72, tinulungan siya ng tubig na ito na maging mas magaan ang pakiramdam sa buong araw. Hindi na siya nakakaramdam ng pagiging matamlay pagkatapos ng almusal at naging mas regular ang kanyang pagdumi. Isang bagay na tahimik niyang pinoproblema sa loob ng maraming taon. Ang tubig na may ajwain ay maaaring maging isang magandang ritual, simple, nakapapawi, at dahan-dahang naglilinis. Pangatlo, para sa mga tiyan na madaling kabagan, isama sa kumino at haras. Ang ilang mga nakatatanda ay nakakaranas ng madalas na pamumulaklak o paninikip sa itaas na bahagi ng tiyan pagkatapos kumain. Sa mga ganitong kaso, mas epektibo ang ajwain kapag isinama sa kumino, cumin, at haras, fennel seeds. Narito ang isang simpleng recipe. Kumuha ng pantay na bahagi ng ajwain, kumino, at haras. Mga 1 kutsarita bawat isa. Isangag silang magkakasama, palamigin, at gilingin hanggang maging pulbos. Itago ito sa isang maliit na garapon at ilagay sa iyong estante sa kusina. Pagkatapos ng tanghalian o hapunan, kumuha ng kalahating kutsarita ng halong ito, maaaring direkta o may isang higop ng maligamgam na tubig. Ang tatlong ito ay mahusay na magkakatrabaho. Ang ajwain ay nagtatanggal ng gas, ang kumino ay sumusuporta sa daloy ng apdeo, at ang haras ay nagpapaginhawa sa lining ng tiyan. Lalo na itong kapaki-pakinabang pagkatapos ng mga handaan sa kasal, mayayamang ulam, o mga pagkain sa pista. Maraming mga nakatatanda sa Visayas at Mindanao ang nanunumpa sa halong ito na tinatawag itong kanilang pampatunaw o gawang bahay na digestive powder. Subukan ito at tingnan kung ano ang mararamdaman ng iyong tiyan pagkatapos ng 1 linggo. Pang-4, sino ang dapat gumamit ng may pag-iingat? Kilalanin ang iyong katawan. Una, habang ang ajwain ay karaniwang ligtas, maaaring hindi ito angkop para sa lahat. At mahalagang malaman ito. Kung mayroon kang kasaysayan ng malubhang gastric ulcers, acid reflux, o regular na umiinom ng mga pampanipis ng dugo, mangyaring kumonsulta sa iyong doktor bago gumamit ng ajwain araw-araw. Ang ajwain ay mainit sa kalikasan at para sa ilang mga sensitibong tiyan, maaari itong magdulot ng iritasyon kung labis ang pag-inom. Gayon din, para sa mga may mababang timbang o madalas makaramdam ng init sa katawan, dapat gamitin ang ajwain sa mas maliliit na halaga. Ibinahagi ni Mang Kiko mula sa Bicol, Tipintimaym, na uminom siya ng tubig na may ajwain 2 beses sa isang araw sa loob ng 1 linggo, ngunit nakaramdam ng banayad na panunuot sa dibdib. Pinayuhan siya ng kanyang doktor na bawasan ang dami at isama ito sa kumino. Ngayon, nararamdaman niya ang mga benepisyo ng walang discomfort. Makinig sa iyong katawan, dahan-dahang ayusin. Hindi kailangang magmadali o sumobra. Pang-5, mahalaga ang tiempo.
kailan at paano inumin para sa pinakamahusay na mga resulta. Ang ajwain, tulad ng maraming natural na lunas, ay pinakamahusay na gumagana kapag ininom sa tamang oras. Para sa panunaw, inumin ito pagkatapos kumain mga 15 hanggang 30 minuto pagkatapos ng tanghalian o hapunan. Para sa pangkalahatang gaan ng pakiramdam at paglilinis, subukan ang tubig na may ajwain unang-una sa umaga bago mag-almusal. Huwag uminom ng ajwain sa gabi, lalo na kung walang laman ang iyong tiyan. Maaari itong makagambala sa iyong pagtulog o magdulot ng iritasyon. Gayun din, kung umiinom ka ng gamot sa gabi, pagitanan ito ng hindi bababa sa 30 minuto mula sa tubig o pulbos ng ajwain. Isipin ang ajwain bilang isang banayad na katulong, hindi isang mabilis na lunas. Hayaang tanggapin ito ng iyong katawan ng mahinahon, ng walang presyon. Si Lola Corazon mula sa Maynila, 70, ay sumusunod na ngayon sa isang simpleng gawain. Tubig na may ajwain sa 7 to 13 ng umaga, tinangag na ajwain pagkatapos ng hapunan, at wala nang iba pa pagkatapos ng utol nanbo ng gabi. Sabi niya, mas matatag na ang pakiramdam ng katawan ko ngayon. Hindi na ako gaanong nagmamadali o hindi mapakali. Kaya, mahal kong nakatatanda, sa pagtatapos natin ng paglalakbay na ito, nais kong iwan sa inyo ang isang tahimik ngunit makapangyarihang katotohanan. Pagkatapos ng edad na 60, ang iyong katawan ay hindi humihingi ng mas maraming gamot. Ito ay humihingi ng mas maraming pag-unawa. Hindi mas matapang na mga tableta, kundi mas banayad na suporta na ibinibigay sa tamang oras at sa tamang paraan. Ang tunay mong kailangan ay hindi nakakandado sa loob ng isang ospital o isang parmasya. Minsan, ito ay tahimik na naghihintay sa estante sa itaas ng iyong kalan sa kusina. Iyang maliit na garapon ng ajwain na nakaupo sa pagitan ng luyang dilaw at paminta ay hindi lamang isang pampalasa. Ito ay isang bulong mula sa iyong mga ninuno. Isang paalala na ang paggaling ay laging malapit sa tahanan. Ang ating mga lolo't lola ay walang magagarang kagamitan o mga resulta ng pagsusuri sa dugo. Ngunit mayroon silang karunungan na ipinasa sa pamamagitan ng kamay at puso. Alam nila na ang isang maliit na dakot ng mga buto na ginamit ng may pag-iingat at ritmo ay maaaring magdulot ng kalmado sa tiyan, kapayapaan sa mga kasukasuan at lambot sa pagtulog. Ang ajwain ay hindi mahika, ngunit ito ay makabuluhan. Ito ay isang pagkakataon na makipagtulungan sa iyong katawan, hindi laban dito. Isang pagkakataon na magdala ng balanse ng dahan-dahan, araw-araw, ng walang stress o masamang epekto. Kamalayan lamang, pasensya lamang, isang kurot lamang sa bawat pagkakataon. At ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Isang mahalagang aral ang natutunan natin. Ang pinakamabisang lunas ay madalas na matatagpuan hindi sa butika, kundi sa ating sariling kusina at sa karunungan ng nakaraan. Kung naantig ng mensaheng ito ang iyong puso, mangyaring i-type ang salitang lakas sa mga komento upang ipaalala sa iyong sarili at sa iba na ang lakas ay nananatili pa ring nasa loob mo. Ibahagi ang video na ito sa iyong kapatid, iyong kapitbahay, iyong asawa, sinumang higit sa siksita na karapat-dapat sa mas mahimbing na tulog, mas madaling panunaw, at isang mas payapang katawan. At kung nahanap mo itong nakakatulong, pakiclick ang subscribe upang maipagpatuloy nating maglakad ng sama-sama tungo sa isang buhay na hindi lamang mas mahaba, kundi mas magaan, mas kalmado, at tunay na sa iyo. Salamat po
At naway ang iyong susunod na pagkain ay magdala hindi lamang ng lasa, kundi ng kagalingan sa bawat buto, bawat higop, at bawat hininga.